Hello po sa ating mga 1AS5, 1AS4, 1AS6 at saka 1 SEDSOC 3 na students ko sa Living in the IT Era. So, in our continuing lectures, so this is your midterm lecture 5. So, ito ang ating last lecture for midterms before yung ating midterm exam. Although I am unsure of the date pa, pero baka November ito. I'm just doing advanced lectures para at least you will have no reasons to be pressured pagdating sa ating review kasi maaga ko siyang naibigay. So, just to clarify again po, bago kayo matapos ang ating term, make sure po na nakikita ko yung inyong attendance dito sa mga video lecture natin sa aking YouTube channel. Kasi ang concern ko, kung lumalabas sa inyo, tapos hindi lumalabas sa akin, baka po hindi ko siya ma-record. Sayang po yung 20% ng inyong class standing. Kasi yung auxiliary grade ninyo ay sa akin manggagaling yun eh. So hindi ako makapagbigay kung hindi ko makikita yung pangalan ninyo dun sa list. So starting po ngayong midterm, hindi na po ako tatanggap ng appeal pag halimbawa kayo ay hindi ko nakita yung pangalan nyo dun sa list ko. Dun sa comment section, automatic po hindi na kayo makakount kasi ngayon pinag-iisipan ko pa kung anong gagawin dun sa nangyari sa prelim. Kasi in most cases natin, ang nangyayari po, andun yung pangalan nyo sa mga devices nyo, kaso hindi ko alam kung naka-data kayo, nag-letter E yan, nag-4G, nagre-reflect sa inyo, pero sa ibang devices hindi po. Parang napakadaming cases yan, parang mahina ang 10 dun sa 1AS4 at saka 1AS5. So, dun sa 1AS6 at saka sa 1 SEDSOC 3, this coming Thursday ko pa lang siya ipapakita. Tapos diretsong pag wala yung pangalan nyo, automatic check na natin. Kasi wala akong magagawa pag di siya lumalabas ha. So, just to continue our midterm lecture 5. So, our topic is artificial intelligence. So, just to give you a brief introduction and overview, AI or artificial intelligence is basically the future in a sense na everything that you do, software-wise, meron na pong gagawa para sa'yo. Kasi, ang first instance natin ng artificial intelligence started around 2014 to 2016 using yung ating, Google Lambda. Ito ang project ng AI before ng Google. Kaso, ang style nila kasi, they created an AI that will be sentient. Meaning nakikipag-usap sa inyo, nakikipag-transact. Ang problem, most of the developers at the time thought it was a joke. Tapos kung ano-ano lang yung pinagsasabi nila na nung nakabuo sila ng product, naging narcissist or pessimist yung software na buo. Tapos shinutdown muna, nilagay sa RNR ulit, ginagawan ulit siya ng research and development. Tapos nung pag-release niya ulit dun sa ChatGPT na, hindi na siya counted as sentient, pero counted na siya as office assistant, which is the dilemma that we are having today kasi anything from paggawa ng essay to paggawa ng program, so to pag-structure ng mga flowcharts and PowerPoint presentations, kaya nang gawin ng artificial intelligence. Ang hindi niya lang kayang gawin ngayon ay magpa-generate ng exact or accurate na picture. Hindi pa siya kaya. Lalo na pag ang ginawa ninyo ay vague yung instructions nyo, ang gulo rin niyang mag-generate ng image. Yun na lang ang kulang ng AI ngayon. Pero at compared dun sa previous na version niya around mid-2010s, this is a very good improvement to the point na nasi-threaten po yung ibang industries or ibang line of work ng information technology graduates and computer science graduates kasi mas efficient siya kumbaga kung itutuloy siya. Although may one-time payment dun sa mga employers kasi it is very costly right now to install or to incorporate artificial intelligence in the current systems. Okay? Tapos ito yung history natin ng artificial intelligence. Ang first artificial intelligence natin na device ay yung tinatawag natin na Enigma. So ano po ang Enigma? Yan po ay Nazi encryption machine na pag halimbawa nagbigay ako ng
kung ako ay nasa Germany, nagbibigay ako ng instruction natin sa Africa or sa Europe, they are able to encrypt it to a point na kailangan natin ng mga code breakers para siya magawa. So, it took, alam ko, parang isang set ng scientists at saka mathematicians na nagtutulong-tulong from Europe and the US for them to break it. Tapos nung na-break nila siya, kaya siya kinakount as yung pinakaunang artificial intelligence machine kasi it took that much effort for it to be broken down or to be decrypted. Tapos ang nangyari po, by 1950, Dr. Turing was able to create his rules or yung parang standardized rules para malaman kung artificial intelligence ay sentient o hindi. Okay? So, just to clarify as well, artificial intelligence naman is a machine that is intelligent or basically a machine that can interact with us regardless of their answer. Kasi kung mapapansin nyo, kasi may bagong example ngayon, yung Meta AI, try nyong magtanong ng medyo ng profanity or curse word, medyo iba yung isasagot niya. Although hindi ako makapaggawa dito ng example kasi baka ma-copyright yung ating video lecture, pero try putting inappropriate words dun sa ating Meta AI. Tingnan niyo yung mga sagot, wala sa hulog minsan. Pero hindi all the time kasi halimbawa pag foreign words ang nilagay nyo, maganda yung pagkaka-define niya. Pero pag mga local words, medyo hindi. Okay, so there are 4 approaches to define the field of AI. So meron tayong 4. So right now, what we have is yung thinking humanly at saka thinking rationally. So yung acting humanly at saka acting rationally, so si Asimo, yung robot ng Japan ay hindi pa siya kaya ngayon. Tapos yung Optimus din ni Elon Musk na parang prototype nila ng robotics na may AI, hindi pa siya dun papasok, pero siguro within a couple of decades or maybe a couple of centuries baka mahabol na siya. Pero that's a start kasi take note na lang po ng Asimo, ASIMO. So Asimo robot at saka Optimus robot naman po ni Elon Musk. Yan ang mga breakthrough ngayon sa technology ng robotics. Tapos ang nangyayari kasi sa kanila, ilalagyan sila ng AI na function. Kaso yung acting humanly at saka acting rationally parang medyo 50-50 pa sa kanila ngayon. Kasi lang sila, specific task lang, hindi pa siya yung kayang maggawa or magtuloy ng walang instructions na yung hindi pa sila yung pwede parang disusi pa sila. Okay, so ito yung ating explanation dun sa apat na rationale kanina. So just please take note kasi baka lumabas po yan sa inyong quiz. Tapos ito naman po ang alternative na meaning ng artificial intelligence. So baka po lumabas din sa ating activity 5. So please take note as well. So we also have types of AI or types of artificial intelligence. So right now what we have is narrow AI lang, so weak AI lang. Although yung strong AI kasi yan ang parang ideal na target nila in the future na magagawa kung makakabuo tayo ng mga machines na kayang mag-isip para sa sarili nila. Kasi yan, yung unfamiliar task, wala siyang, dapat may capacity na siya kung ano ang gagawin dyan. Okay po. Tapos, other classifications naman. So, ito po. So, we have here, reactive machines, limited memory, theory of mind, at saka self-awareness. So, right now po, what we have is yung reactive machine at saka limited memory pa lang. So, yung reactive machine, ang best example nito, yung algorithm natin when you are watching YouTube videos or Facebook Reels kasi may chance. Or sa TikTok, kung nanood ako ng anime, chances are, yung mga susunod na Reels ko or yung mga TikTok feeds ko, baka pare-parehong anime yung kasunod. Okay, so in summary po, artificial intelligence basically is the future and it's already here. So there are instances na pro siya, may instances din na con siya.
Kasi ang concern natin dyan, ngayon, it is threatening a couple of industries na computer-related or technology-related. Kasi pag sila ang inilagay doon, mas malaki po ang chance na mas efficient sila compared sa human employees. Kasi for example, kung kayo ang empleyado, you are entitled to bonuses, to vacation leaves, to sick leaves. Kapag po artificial intelligence ang gumagawa ng ano ninyo, ng inyong mga software o ng mga inyong mga applications, as long as tama ang utos sa kanila, wala pong problema, makakabuo sila ng program. So yun yung difference natin. Thus they also have the advantage of not being susceptible to sickness or to personal events. Kasi halimbawa, namatayan, nagkasakit, na broken, di ba? Yung parang mga nasa TCA ngayon, puro naghahanap kayo ng mga kalaro nyo, ganun, tapos na broken kayo, ganun siya. Okay po. And lastly, dun sa summary natin, ang ano po, yung Turing test, ang concern dyan ay it's a couple of questions na ang mangyayari po, that will determine yung machine or yung robot or yung software kung sentient o hindi. Kasi the moment na tinutuloy nyo siya, chances are it will be able to determine kung sentient na or nakakapag-isip na ng para sa sarili niya yung device or hindi pa. So right now, this Turing test, wala pa rin naman pumapasa rito. Although, hopefully after a couple of decades or maybe centuries from now, meron na po. Okay, so that's it for our midterm lecture 5. So I am again reminding everyone na make sure po na makapag attendance kayo dun sa ating comments. At the same time po, paki-check po sa ibang device kasi pag hindi po, sayang po ang 20%. Kaya po dinamihan ko na yan para at least ngayon for midterms, para at least kung mangyayari ulit yung nangyari nung prelim, at least hindi 6 out of 20%, 6% na makukuha. Ngayon 4% na lang, mas konti siya. So kaya nyo pa siyang habulin. Although hindi pa naman ako nagbibigay ng deadline for midterms natin, midterm attendance, pero please make sure po na magagawa yan ng i-check nyo rin sa ibang device or ibang account para kita nyo talaga na nag-reflect. Okay, so thank you po. So I will see you again dun sa ating finals lectures, which I may be starting to upload after ng inyong midterm exam. So thank you po.